Alright, mega mega love shoutout po sa lahat mga kakapsat. Nandito tayo kay Professor Antonio Contreras. May bago siyang content na yung araw lang na to. Ilang minuto? 3 hours ago. Pakinggan natin si Professor Antonio Mabsat. Ang title niya is Usapang Palusot ni Sara Duterte. Palusot ni Sara Duterte. Diyos ko po, Rudy. Talaga naman nagpapalusot. Tulad ng sinabi niya sa yung nagbanta siya sa Pangulo, kay First Lady, tsaka kay Martin. Paano yun? Freedom of speech? Ay, Diyos ko po, Rudy. Sasabihin nila, nung una, kwan lang yun, hyperbole, o kaya kwan lang, tawag dito, conditional threat daw yun. Tanga. Putragis, walang condition threat is a threat. Tapos ngayon, sasabihin niyo, freedom of speech, palusot niyo. Ay, nako. Diyos ko po, pakinggan natin si Professor Contreras. Hindi ko pa napapanood to, sabay-sabay natin panoorin. Here we go. Magandang umaga po sa ating lahat. Araw po ngayon ng Lunes at nandito naman po si Professor Tonton Contreras sa isa na naman edisyon ng Usapang Politika. Medyo nabulol ako doon, parang hindi pagisingan dila ako. Siguro pamilya naman sa inyo lahat ang background ko ay Boracay, pero wala po ako sa Boracay ngayon. Iyan po isa sa mga pictures na kinunan ko nung nandun kami. Lunes ngayon, so medyo napaaga tayo. Sa Miyerkules, baka late na tayo magkaroon ng usapang politika. Ganun din sa Biyernes. Kasi ngayong linggong ito, ang dami kong mga ganap na maaga. Pero sa ngayon, pag-usapan natin itong mga palusot ni Sara Duterte. Nabasa po natin yung kopya ng depensa ni Sara Duterte. Nabalitaan din natin in the report ng GMA7 at ng iba pang mga news outlets. Maraming mga sinasabi siya doon, pero isa lang ang conclusion ko doon. Parang babaw. Ang mamahal ng kanyang mga inarkilang abogado, pero ganito lang pala. Ito ba yung mga klase ng mga depensa na lalamon ng buhay? Unang-una, ang sabi niya, yung kanyang marami, pero tatlo lang, tutukan lang natin ng tatlo. Wala tayong panahon ngayong umaga. Yung tatlo lang muna ang pet peeve ko. Yung isang depensa, tungkol doon sa, sa pagbabanta sa buhay ng Pangulong Marcos, First Lady Lisa Marcos, at saka dating Speaker Martin Romualdez. Hindi naman niya itinanggi na pinagbantaan niya eh. Well, hindi niya tinanggi na nangyari yon, di ba? Ang tinatanggi niya hindi naman daw pagbabanta yung kasi doon ay sagot lang doon sa tanong sa kanyang reporters. Palang tinanong siya, so nagsabi siya na meron na siyang kinuha na papatay kung sakali may mangyari sa kanya. Para bagang ang pagbabanta, conditional. Kapag may nagtanong sa'yo, at magbabanta ka sa sagot mo, hindi na pagbabanta yun. So, nangyari may nagtanong sa akin na isang hindi ko nagustuhan, pinagbantaan ko yung isang tao, bilang kasagutan sa tanong, ay yun daw ay hindi na pagbabanta. Hindi ko alam kung saan ang galing na logic. Ito ba ang produkto ng mga abogado na lalamon ng buhay sa isang Jinky Rulistro? Parang sabi ko, why God, anong klaseng logic yun? So, kung ako'y magbanta sa isang tao, dahil sagot ko yun sa tanong, tinanong lang naman ako eh. So, ako'y nagbanta sa isang tao. Hindi pagbabanta yun. Dahil sagot lang yun sa tanong. Pero ang mas nakakawendang dito, ito yun ay freedom of speech. Freedom of speech. Yung magbanta ka na, well, yung magsabi ka na meron ka ng binayaran na magpapatay sa isang tao, freedom of speech yun. Balikan natin, mag-rewind tayo ng panahon na si Rodrigo Duterte ay merong mga maliliit na mga mamamayan lang na nagbanta sa buhay ni Rodrigo Duterte sa social media. Ano bang ginawa? Diba? Hinuli. Kinasuhan. Tinerrorize yung mamamayan. Nasaan na yung freedom of speech doon? Subukan mo magsigaw ng sunog sa loob ng sinihan kung hindi ka hulihin. Freedom of speech mo ba yon? Yung ikaw ay magbiro tungkol sa bomba sa loob ng airport, ewan ko kung hindi ka mapahamak doon. Meron na pong limitasyon ng freedom of speech, hindi yan absolute. At ang pagbabanta sa presidente ay hindi ito malinaw na malayang
pagsasakatuparan lang ng karapatang magsalita. At isa pa nakakabit nitong lusot, wala naman daw mapatunayan na siya ay tunay na may inarkila. Hindi naman yun ang punto eh. Hindi yun ang impeachable. Di mas lalong impeachable kung talagang may mapatunayan. The fact na sinabi. The fact na sinabi niya na meron na siya. Yung fact lang na pagsasalita, yun ang impeachable. Hindi naman kailangan patunayan na siya ay may tunay na binayaran eh. For all I care. For all we care, that's just a part of her. But what is being questioned is her ability to lead. Kung napakadali sa yung magsalita ng ganon, anong klase yan? Di ba? Yan ang betrayal of public trust. Di ba? So yun, doon pa lang semplang na, di ba? Ay ko, ito ba yung, nang iisip nga ako, sabi ko, ito ba yung, ang dami-daming abogadong inarkila? Binayaran mga abogado ni Campanilla, tapos ganyan lang ang depensa. Ang isa pa na ako'y natawa nung sabihin niyang hindi naman daw niya ang asawa daw niya na si Mans Carpio, hindi naman daw impeachable official. Kasi di ba nababanggit si Mans Carpio kakabit doon sa unexplained wealth. Hindi naman si Mans Carpio ang pinapa-impeach, siya. Pero the fact na asawa niya si Mans Carpio at joint ang filing nila ng SALN, di ba? At meron silang tinatawag na conjugal property, ay didamay ang kanyang asawa. Yuki Sawaki. Di ba? Kasi di ba sa batas, kapag ikaw ay kasal, Joel yung J. property Tarzan. mo at property ng Reports. asawa mo, nagsasama na. Maliban kung may agreement kayo na prenuptial o kung ano man. Ay lumalabas, wala, sapagkat ang ayon sa mga lumabas na ebidensya nung nakita natin during the finding of probable cause, di ba? Ay talaga magkasama sila ng filing. So paano hindi madadamay asawa mo kahit pa yan hindi impeachable official? Di ba? Nagkukumingle, ay boba talaga eh. Di ba? I'm sorry. Di ba? Hindi nga impeachable official asawa mo, pero siya impeachable official. So ngayon, hindi rin nila tinatanggi na meron ganong klase ng finding. Pero sinasabi lang niya, hindi impeachable official ang asawa niya. Ang talino, ano? Pati yung mga abogado. Di ba? Parang sabi ko, wow. Parang si Kaufman lang ito eh. Binayaran ng milyon-milyon eh. Ang ikatlo, yung argumento na hanggang sa ngayon ay pinagngatawanan ng mga DDS na hindi daw pwedeng isama yung mga ginawa ni Sara Duterte bago pa siya naging presidente. Para rin yan doon sa hindi dapat vice president. Hindi rin dapat isinasama yung pagiging DepEd secretary niya kasi hindi impeachable official. Ang pinag-uusap din pag in-impeach mo ang tao, hindi yung posisyon. Nakaupo siya sa isang impeachable posisyon, pero siya ay tao. So hinuhusgahan natin kung siya ba ay fit na manatili. Ang fitness to stay in office is not just what he is doing right now. It could include things that she did last before. Ang na-implicate dito, yung mga kanyang mga salin nung bago pa siya maging vice president, the fact na hindi mo yan na-report noon, continuing yan sa ngayon. At kung nandaya ka sa income mo, hindi mo pinalabas yan, at hanggang sa ngayon, hindi mo nilalabas sa salin mo, importanteng balikan yung mga hindi mo magpa-file. Kasi bakit ang pinapakita dito ay hanggang sa ngayon, di mo siya diniklara. Alalahanin natin sa si Renato Corona yung na-impeach because of that precisely. Ganon din naman si former Supreme Court Chief Justice Milo Sereno. Di ba, ginabitan din siya ng logic na ganyan, hindi pa siya justice yung mga salin niya hindi niya na-file. So it's about the fitness to hold office. Kung pumatay ka ba ng last time itinago mo, ngayon lang na-discover, hindi ba ibig sabihin hindi ka na pwedeng i-impeach dahil ginawa mo yan nung hindi ka pa presidente o vice presidente o Supreme Court Justice? Kung hindi ka na imbestigahan, hindi ba? Paano kung nung ikaw pala ay hindi pa vice president, meron ka ng ginawang kriminal hanggang ngayon hindi na imbestigahan, pero hindi pa nagpa-prescribe, o kaya may epekto sa continuity ng ginagawa mo, katulad ng hidden wealth. Kung itinago mo yan noon,
at hindi mo hanggang ngayon di mo dinideklara, ay kahit pa yan noon, kasama yan sa ngayon sa pag-impeach sa'yo. Hindi, ang nakakatawa dito, hindi niya may tinatanggi na meron siyang ganong klase ng yaman. Palusot eh. Malinaw dito sa tatlong ito na nabanggit ko. Ang sinasabi dito, hindi naman tinatanggi eh. Unang-una, hindi niya maitatanggi na pinagbantaan niya ang buhay ng Pangulo. Diba? Ng First Lady at ng dating Speaker. Pero nagpapalusot na lang. Diba? Yun daw ay freedom of speech. Yun daw ay wala naman siyang patunay na yun ay sagot lang daw sa tanong. Kaya hindi pagbabanta, which to me is like, boba. Diba? Parang, parang natanga ako doon. Parang ako yung nag-isip, tanga ba ako at hindi ko ito maintindihan? Di ba parang doon ako natawa eh. Ibig sabihin niya, pag may magtanong sa akin, Prof, ano masasabi mo dito kay Maria? Sinanong lang ako. So, kaya si Maria, putang, papapatay ko yan. Nako, nagbayad na nga ako ng papatay dyan eh. Pag may mangyari sa akin, sa pamilya ko eh. Hindi ba pagbabanta yun? Dahil sinagot ko lang yung tanong. Parang, ito bang vice presidente? Ito bang gusto maging presidente ng aking mga kaibigan na nag-isip naman, may mga natapos naman? Di ba? Na hanggang sa ngayon pinagtatanggol ng mga kaibigan ko na kaya hindi, in-unfriend na ako, kaya hindi na ako fina-follow. Di ba? Parang, anong klaseng logic ito? Di ba? Hindi naman tinanggi eh. Of course, yung kanyang palusot, di ba? Hindi naman niya tinatanggi na talagang mayroong tagong yaman ang asawa niya o at na kasama siya. Di ba? Sinasabi lang niya, hindi dapat kasama yan. Hindi kasama yan dahil una-una ang aking asawa hindi impeachable official. At pangalawa, yung nangyari before, hindi pa ako impeachable official. Na parang, okay, madaling salita, tama nga yung punto ng mga prosecutor. Walang sagot. Ang sagot puro palusot. So, aabangan na natin ito, parang ako nga, sa totoo lang, di ba sinabi ko sa inyo, gusto kong matuloy ang impeachment para pagbigyan siya ng pagkakataon na maglahad ng kanyang depensa. Ang mamahal na kanyang mga abogado din kang panilya niya ngayon. Yung isa sa Attorney Sheila Season, graduate pa ng UPLB, ng Communication Arts. At matalino daw yan, sabi ng aking mga kaibigan dito. Magaling. Ang gagaling at ang mamahal ng abogadong inarkila, pero tingnan mo, anong klaseng depensa ito? Di ba? Parang, sa bagay kung ako nga naman ang abogado, tapos ang ibibigay siyang ganito na open shot case, paano mo naman lulusutan yan? Sabi nga ng isang kakilala ko, the more your crime is blatant, the more foolish you're going to appear if you're going to try to wiggle yourself out of it. Diba? Hindi nabibili ng pera ang tunay na depensa. Anyway, pinagbibigyan ko siya na sana meron akong marinig man lang na convincing. Pero kung ganyan ang mga ibidepensa niya, mahiya naman ang mga senador na boboto to acquit her. Babantayan natin yan. I don't want to prejudge, Pero talagang ako, ordinaryong mamamayan, nababasa ko, nakikita ko, doon ako nawendang talaga sa depensa na hindi naman yung pagbabanta kasi sagot lang yun sa tanong. Parang, So, ibig sabihin, pag may magtanong sa akin tungkol sa isang tao, nagalit ako at tapos sasagot ko, pagbabantaan ko yung buhay niya, hindi yung pagbabanta. Dahil sinagot ko lang naman yung tanong. Oh dear. Oh my. What kind of stupidity is that? And this woman would like to become president? And intelligent people, mga kaibigan ko, mga iba profesor, ang iba nandun sa Mindanao pero dati kong estudyante, yung ibang mga kaibigan ko pa, mga Bicolano. Tapos yan ang iisipin. Itong babaeng ito ay qualified maging presidente. Ay nako, ewan ko na lang. Sige na. Sana napagturo sa inyo kaisipan na plus kayo mga puso at napabago ka pa sa buhay, lalo lang sa usapang politikal. Dahil sabi sa ng Lasal, teach mind, touch heart, and transform lives. At sana nakapag silbi ako sa bayan dahil sabi sa akin ng UP, serve the people. Salamat, Professor. Tama ba yung sinabi ko? Tama. Parang, nabaligtad ko yata. Parang hindi naman. Rewind. Right.
So, salamat Professor Antonio Contreras. Actually, real talk yun, Sir Leonardo. Talagang wala siyang maisasagot, kaya puro na lang siya palusot ng ginagawa niya. Kaya Diyos ko po, Rudy, wala ka nang magagawa. Bistadong-bistado na. Wala talaga may sasagot. Shoutout Arton Zala, Sir Leonardo, Delia Rosario, Yuki Sawaki. Siguro pa mga dito kanina. Si Katkat, syempre, pinakauna, wala pa kanina. Alright, kan muna tayo, Sir Leo. Kain muna tayo. Lunch break na. Actually, hindi pa ako nag-breakfast. Breakfast at lunch, pagsasabayin ko na. Kasi maaga ako dumating dito sa school kanina. 6 o'clock, nandito na ako. Natulog pa ako sa parking area. But anyway, magre-relive ako siguro mga alauna. May mag-lunch break lang ako ng 1 hour tapos relive tayo ng alauna. Kasi mamaya pang alas 2 pa yung klase ko, kahit 1 hour lang or 2 topic mamaya. So again, maraming salamat po sa mga bagong pasok. Huwag kalimutang mag-like. Ako'y pinapause. Hindi ko alam kung bakit pinapause tayo. Nagtaka ako, kanina hindi pa naman ako pinapause. Shoutout Miyu at si Miyo. Ayan o. Alright, hanggang sa muli. Kita-kits tayo sa ating next live stream. Maraming salamat, Mabsat. Bye-bye. Happy lunch.